Matagal ko nang gustong ibahagi ito. Hindi dahil sa gusto kong manakot, kundi dahil gusto kong magbigay babala. Sa Quezon City, may isang plaza na akala ng lahat ay simpleng tambayan lang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lara. Noong 2017, estudyante pa lang ako. Madalas akong magpuyat sa cafe para mag-review. At pag-uwi ko, lagi akong dumadaan sa plaza malapit sa EDSA. Maliwanag naman doon, kaya hindi ako natatakot kahit gabi na. May kakaiba akong naramdaman. Habang naglalakad ako, may narinig akong yapak sa likod ko. Mabagal, tila sinusundan ako. Huminto ako at huminto rin ang tunog. Nang lingunin ko, wala namang tao. Pinilit kong wag isipin, pero habang papalayo ako, napansin kong may isang bahagi ng plaza na may bakod at may karatulang bawal pumasok, under renovation. At sa loob nun, may mahinang ilaw ng kandila na kumikislap-kislap. Medyo natakot ako. Wala naman dapat tao roon. Kaya nagmadali akong umuwi. Kinabukasan, dumaan ako roon. May matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng plaza. Hawak ang lumang baston at nakatingin lang sa bakod. Nilapitan ko siya at tinanong, "Manong, may gumagawa po ba dyan? May nakita kasi akong parang ilaw kagabi." "Hindi yan renovation, iha. Iyan ang lugar kung saan siya lumalabas." "Sino po?" "Yung babaeng umiiyak tuwing alas 10. Dati siyang nakatira dyan hanggang sa dito rin siya inilibing." Tumawa ako ng mahina. Inisip na baka nagbibiro lang si Manong. Pero nang tumingin siya sa akin, nakita kong namumutla siya. Parang kulang sa tulog o parang may nakita ring hindi maipaliwanag. Simula nun, kahit hindi pa alas 10, parang may nagmamasid sa akin sa tuwing dumadaan ako sa plaza. May amoy kandila at bulaklak at ang mga ilaw ng poste, isa-isang namamatay kapag papalapit ako. Hanggang isang gabi, nakita ko siya. Isang babaeng nakaputing mahaba, nakayuko, umiiyak sa ilalim ng puno sa gitna ng plaza. Tumigil ako. Gusto kong umatras, pero hindi ko magawa. Ang hangin biglang huminto. At mula sa likod ko, may boses na bumulong sa tenga ko. "Bumalik ka. Hindi ka pa tapos." Paglingon ko, wala namang tao. Pero may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Mabigat, matulis ang mga kuko. At mula nun, gabi-gabi na siyang nagpaparamdam sa akin. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang gabi kong may naramdaman. Pilit kong iniwasan ang plaza, pero lagi kong nadadaanan dahil yun ang pinakamadaling daan pa uwi. Noong gabi ng Sabado, mga alas 10:30, nagpa siya akong dumaan ulit. Dala ng kuryosidad, gusto kong malaman kung totoo nga bang may babae roon. Paglapit ko sa plaza, tahimik ang paligid. Wala na ang mga nagtitinda, walang dumadaan, at parang ang hangin ay mabigat. Ang mga ilaw ng poste, isa-isang nagkikislapan, tapos biglang namatay. At sa gitna, sa harap ng bakod, nandun ulit siya. Ang babaeng nakaputing mahaba, nakayuko, umiiyak. Habang nakatayo ako, bigla kong naramdaman na
Hindi ako makagalaw. Parang may malamig na hangin na humahawak sa paa ko. Pinipigilan akong umatras. Tapos dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Wala siyang muka. Itim lang, parang sinunog. At sa gitna, may maliit na bunganga na dahan-dahang bumubuka. Bumalik ka, Lara. Napaatras ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Tapos naramdaman kong may mga kamay na lumabas mula sa lupa. Malamig, humahawak sa mga paa ko. Sinubukan kong tumakbo, pero parang may bumubulong sa paligid. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Nang tumingin ako sa kanan, nakita ko ang matandang tagabantay. Nakatingin siya sa akin, pero hindi kumikilos. Sumigaw ako ng, "Tulungan niyo ako, Manong." Ngunit sa halip na lumapit, bigla siyang nawala. Literal, parang usok na naglaho sa hangin. Lalong lumamig ang paligid. Ang babaeng nakaputi ay lumapit sa akin. Humihikbi. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang tunog ng tubig na tumatalsik. Parang may dugo sa sahig. Paglapit niya sa akin, inabot niya ang kamay niya. Maputla, nanginginig, puno ng sugat. At bago ko pa man matakbuhan, hinawakan niya ako sa pisngi at bumulong. "Ibalik mo ako sa liwanag." Pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Nagising ako kinabukasan, nakahiga sa may bench sa gilid ng plaza. Maliwanag na, may mga tao na sa paligid, mga tanod, at isang matandang babae na nagsabing nakita raw nila akong nakahandusay mag-isa sa gitna ng plaza kaninang madaling araw. Ayon sa kanila, walang matandang lalaki na nakabantay sa plaza kagabi at matagal nang sarado ang bahaging may bakod. Pero may isang tanod na lumapit sa akin at tahimik na nagsabing, "Iha, may nagsasabi talaga na may babae dyan na umiiyak tuwing 10:00. Diyan siya pinatay noong dekada 80. Hindi pa rin daw natatagpuan ang kanyang bangkay." Simula noon, Sir Dave, hindi na ako muling dumaan sa plaza at mas pinili kong dumaan sa ibang daan kahit malayo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana masama sa mga kwento ng pagsapit ng Takip Silim Horror Stories. Maraming salamat po. Hello, Sir Dave. Ako po si Jerome, taga-probinsya ng Isabela. Tahimik lang ang buhay ko dito. Mga palayan, simbahang luma, at ang lumang plaza sa gitna ng bayan kung saan madalas tambayan ng mga kabataan tuwing gabi. Pero isang beses, dahil sa sobrang inip ko sa bahay, hindi ko alam na doon ko mararanasan ang pinakang nakakatakot na gabi ng buhay ko. Bandang 12:00 ng gabi, nag-decide akong magmotor palabas. Walang pasabi, walang kasama. Gusto ko lang magpahangin. Habang umaandar ako sa madilim na kalsada, ang tunog lang ng makina ng motor ko ang maririnig. Ang mga bahay ay sarado na. Ang mga ilaw ng poste ay patay sindi na parang may topak. Pagdating ko sa plaza, halos wala ng tao. Ang mga ilaw ng parke ay kumikislap-kislap. At sa gitna, may malaking puno ng akasya na matagal nang sinasabing may bantay.
Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda, kaya tumambay lang ako sa may bench. Nag-scroll sa cellphone habang umiihip ang malamig na hangin. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong may isang lalaki sa kabilang dulo ng plaza. Nakaupo sa ilalim ng akasya, nakayuko at parang nakatitig sa lupa. Akala ko, tambay lang din gaya ko, kaya hindi ko pinansin. Pero nang sinubukan kong mag-adjust ng ilaw ng cellphone ko, napansin kong gumalaw siya ng kakaiba. Parang nanginginig o nagpipilipit ang katawan. "Pre, ayos ka lang?" tanong ko habang nilalakasan ng loob kong lumapit ng kaunti. Walang sagot, nakayuko pa rin siya. Doon ko napansin ang balahibo niya sa braso niya. Mahaba, itim na parang balahibo ng hayop. Dahan-dahan siyang tumingala at sa liwanag ng poste, nakita ko ang matingkad niyang kulay pulang mata. Ang bibig niya ay bahagyang nakanganga at may mga mahabang ngipin na kumikintab sa dilim. Sa sobrang takot, napaatras ako. Hindi ako makasigaw. Bigla siyang ngumiti. Isang ngiting hindi pang tao. Habang unti-unti siyang tumayo, doon ko nakita ang matutulis niyang kuko. Mahaba, parang pangkalmot ng hayop. Sa bawat takbang niya, naririnig ko ang pagkaluskus ng kuko niya sa semento ng plaza. Kinabahan ako ng husto. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Tumakbo ako sa motor at sinubukan kong paandarin. Pero parang ayaw nitong mag-start. Samantalang ang lalaki o kung ano man siya ay papalapit ng papalapit sa akin. Hindi ko mapaliwanag kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ko noong mga sandaling yon. Pinindot ko ng paulit-ulit ang starter ng motor, pero ayaw talagang umandar. Nilingon ko ulit ang lalaki sa ilalim ng ilaw ng poste, pero hindi na siya nakatayo doon. Bigla ko narinig ang tunog ng kaluskus sa likod ko. Paglingon ko, nandun na siya, nakangisi, at kitang-kita ko ang mapupula niyang mata, parang sinlaki ng piso at nangingislap sa dilim. Ang mukha niya ay nagdudugo. Ang balat niya parang punit-punit. "Ang bango mo," bulong niya sa paus na boses. Napaatras ako habang pilit kong pinapaandar ang motor. Ramdam kong nanginginig na ang kamay ko. Nang bumukas ang motor, umandar ang makina. Pero bago ko pa mapiga ang throttle, bigla siyang lumundag. Tumama siya sa harap ng motor ko at sa sobrang gulat ko, napasigaw ako. Kita ko kung paano nagbago ang anyo niya. Tumubo pa lalo ang mga balahibo sa braso at leeg. Ang mukha niya humaba na parang nguso ng aso at ang mga kuko niya ay humahaba habang bumubuka ang bibig. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Piniga ko ang throttle at kahit halos mabangga ko siya, itinodo ko ang takbo. Rinig ko pa rin na parang hinahabol niya ako. Tumalon siya sa poste, tapos sa bubong ng tindahan, parang hayop na tumatakbo sa itaas ng mga bubong. Pagdating ko sa main road, halos wala ng ilaw. Lumingon ako sandali at doon ko nakita ang mga matang pulang-pula sa malayo. Nakatitig pa rin sa akin habang unti-unting naglalaho sa dilim. Pag uwi ko sa bahay, halos hindi ako makapaniwala sa nangyari. Pinatay ko agad ang ilaw, isinara ang bintana
at hindi na ako lumabas hanggang mag-umaga. Pero habang nakahiga ako, ramdam kong may kumakalaskus sa bubong. Parang may mabigat na lumalakad, tapos may mahihinang kalmot sa kisame. 3 beses, parang sinasadya. Kinabukasan, kinausap ko ang isang matandang lalaki sa amin, si Mang Turing, na kilala sa baryo bilang albularyo. Nang marinig niya ang kwento ko, sabi niya, "Yung nakita mo sa plaza, matagal ng aswang yon. Doon siya nagpapakita tuwing may bagong taga rito o matagal nang di napapadaan. Kaya laging walang tao dyan tuwing 10 oras ng gabi." Matapos yun, Sir Dave, hindi na ako lumalabas pag 12:00 at tuwing napapadaan ako sa plaza tuwing araw, hindi ko maiwasang mapansin ang ilalim ng akasya. May mga maliliit na bakas ng paa na kahit anong linis ng mga taga-bayan, hindi nawawala. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Clarice. Lumaki ako sa isang lumang bahay na nasa tapat mismo ng plaza sa aming bayan sa Quezon. Tahimik ang lugar namin sa araw. Maririnig mo lang ang mga batang naglalaro o ang kampana ng simbahan sa kabilang kanto. Pero kapag gabi na, kakaiba ang katahimikan ng plaza. Parang may sariling buhay ang hangin, malamig at mabigat. Isang gabi, bandang 12:00, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang cellphone ko at lumabas sa beranda para magpahangin. Tahimik ang buong paligid. Walang dumadaan, walang ingay ng tricycle, at ang mga ilaw sa poste ay tila nanlilimahid na sa kalumaan. Tanging ang ilaw ng buwan ang bumabalot sa plaza. Habang nagkakape ako, napansin kong may mga aninong gumagalaw sa kabilang bahagi ng plaza. Akala ko nung una ay mga tao lang na uuwi galing inuman. Pero habang tumatagal, napansin kong marami sila. Mga nakaputing damit, mababagal ang lakad, at may bitbit na kandila. Parang prosesyon. Pero kakaiba. Walang tunog ng dasal, walang tugtog ng banda, at walang kahit anong ingay. Tanging ang tunog ng mga yabag sa semento at mahinang apoy sa kandila ang makikita at maririnig. Nagtaka ako kasi walang anunsyo ng kahit anong prosesyon sa bayan. Binuksan ko pa ang cellphone ko para i-video, pero sa camera walang lumalabas. Wala. Plaza lang. Doon ako kinalabutan. Pagbaba ko ng cellphone, andun pa rin sila. Malinaw, dahan-dahan, at parang lumulutang ang mga paa. Lalo kong napansin ang mga mukha nila. Puro matatanda, mapuputla, parang tuyong balat na halos dumikit na sa buto. Yung iba, nakapikit, pero may ilan na nakatingin diretso sa akin. Ramdam ko na parang alam nilang pinapanood ko sila. Isa sa kanila, isang matandang babae na may itiman na mata at bitbit na kandilang halos maubos na, tumigil sa gitna ng plaza. Tumingala siya sa bahay namin, sa mismong direksyon ko, at ngumiti. "Sumama ka." Mahina pero malinaw kong narinig ang boses niya. Para akong natigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ko palabas ng beranda. Parang may malamig na hangin na dumampi sa likod ko na nagtutulak sa akin para lumapit.
Sa sobrang takot ko, sinagawan ko sila ng, "Sino kayo?" Pero walang tumigil, walang sumagot. Sa halip, sabay-sabay nilang pinatay ang apoy ng kandila at sa isang iglap, nawala silang lahat. Walang naiwan kundi usok at amoy ng kandilang bagong patay. Ang plaza ay tahimik na ulit, pero ramdam kong may mga matang nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko kay mama ang nangyari. Napakunot ang noo niya, tapos mahina niyang sinabing, "Huwag ka nang tatambay dyan ng ganon ka-late. Dati raw, dyan sa plaza dumaraan ang mga kaluluwang namatay noong panahon ng giyera. Tuwing Biyernes ng gabi, naglalakad daw sila papunta sa simbahan. Dala ang kandilang hindi kailanman nauupos." Pagkatapos nun, hindi ko na ulit ginawang tumambay sa beranda ng 10 oras ng gabi dahil baka makita ko ulit sila. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Salamat po.